Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang kontrobersyal na larawan ang ibinahagi ng kilalang political vlogger at YouTuber na si Maharlika na nagdulot ng malalim na pagkabahala sa palasyo. Ayon sa vlogger, ang larawan ay patunay na gumagamit nga umano ng bushab itong si Presidente Kuting, bagay na agarang itinanggi ng palasyo. Ang nasabing larawan ay mabilis na kumalat sa social media at agad na nag-trend sa iba't ibang platform. Maraming netizen ang nagbigay ng kanilang reaksyon kung saan ang ilan ay naniniwala sa aligasyon habang ang iba naman ay nagpapahayag ng suporta sa presidente at itinuring itong paninira lamang. Sa kabila ng kontrobersyang ito, mariing pinabulaanan ng palasyo ang mga aligasyon ayon sa tagapagsalita ng palasyo. Ito ay isang desperadong hakbang upang sirain ang imahe ng presidente sa harap ng publiko. Dagdag pa ng palasyo, inimbestigahan na nila kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng nasabing larawan. Binalaan din ng palasyo ang mga individual na patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon na sila'y mananagot sa batas. Samantala, nagpahayag naman si Maharlika na handa siyang harapin ng anumang kaso isasampa laban sa kanya. Sa kabila ng mga pangyayari, nananatiling tahimik si Presidente Kuting at patuloy sa kanyang mga aktibidad, ngunit patuloy ang pag-aabang ng publiko kung ano ang magiging tugon ng pamahalaan sa isyong ito na nagdudulot ng malaking epekto sa imahe ng pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kabuuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po! At si Bangag. Ang sabi nga dito ay 2 beses nag-fundraising ang mga POGO operators. Okay? At ito ay inalay, ibinigay mga palangga kay Lisa Tanas. Alright. Ngayon, yung fundraising na yon ay nagkamal ang mag-asawang Bangag sa unang fundraising ng 250 million. And then yung sa pangalawang fundraising ng mga POGO operators during the time ay 500 million pesos, which is total of 750 million. Right? Ako na yung book ni Attorney Vic. Nasaan ba yun? Okay. So yun ang kwento ng picture na yon. So diretso doon sa Forbes Park ang pera doon sa Nara Street, ang 750 million sa mga Bangag. Nung nalaman ni Kim Wong, okay, yung nasangkot sa Bangladesh scam at may POGO operation din sa Pilipinas, ayon sa ating source, well, ang Bangladesh scam is all out yan. Ano yan? Factual yan. Mga palangga ay tinapatan ng 750 million. Kaya during that time, nung campaign period, nung 2022 daw yung picture na yan, hindi 2020. Mamaya malalaman nyo. Ay tinapatan yung 750 million, kaya nakakubra ang mag-asawang King and Queen of Pogo ng 1.5 billion pesos. Remember this book? Okay? Nakasulat dito na ayaw dapat i-appoint ni Bangag Jr. nung executive secretary pa si Attorney Vic, etong si Altenco, kasi hindi bet ni Bangag Jr. si Altenco. Nakiusap si Lisa Tanas, si Romualdez, at si Michelle Lazaro na pagbigyan si Altenco na ayon kay Cathy Binag ay kaklase ni Bangag sa pulboronic o pagsisingot ng pinagbabawal na gamot, ay pinagbabawal na pulboron. So may aayusin lang daw. Alright? Yung pala, eto yung mga POGO operations o POGO operators na kinansela nila. Kasi kasama dito sila yung Lucky South 99
na kinancel. Okay? Kasi nga, according to our source, na yun ang utos ni Kimong na tablahin itong ibang mga POGO operators. Now, this is the moment. Right, mga kababayan? O, bago yung pinaka-moment in time, di ba? Paulit-ulit, kaya yung mga pala, hindi pa nakabili ng book, nandyan yung ating email. Okay? Ayan, mga palangga. Nandito lahat yung mga ibang pinagsasabi natin. So, ngayon, ulit, kaya naman, pumayag si Bangag dahil sa pangungulit ni Satanas, ni Tambahudas, na sige, 1 year lang at may aayusin si Altenco sa PAGCOR. Ito na tayo sa picture. Nilabas ko noong August 21, deadma sila, wala, hindi sila nag-react. Until such time, nang inilabas ni Attorney Topacio, I think that was 3 days ago, inauthenticate ni Cassandra Ong ayon sa kanyang kliyente na legitimate yung picture na ipinakita ko na kasama ni Lisa Tanas, okay, ni Bangag Jr., si Cassandra Ong, si Rainier Chu. Sino yun? Ang nagsalita kasi si Daza, si Techico, si Ortega, yung isa wag natin pangalanan kasi fame whore yun eh. Alright? Okay. Ang sabi nila doon, mga kababayan, si Maharlika, okay, yung isa doon na hindi kilala, okay, kagabi pinag-usapan natin, yung may kaso ng graft and corruption. Actually, sige, palangalan natin, dito yung pangalan niya. Okay. Ang pangalan ng hitad, what's this? Okay, may information na bago, pero wag muna, nakakaloka, okay. So, yung isa yung Alfonso, yung Ricky Alfonso. Ang sabi ni Ricky Alfonso na may kasong pagnanakaw sa Kabanang Bayan noong 2006, mga palangga, huwag maniwala kay Maharlika. Misinformed yan, marites lang yan. Sabi ni Sandy Daza, sabi ni Techico, sabi ni Jetro at ni Ortega, ay customer lang yan sila Cassandra Ong at yung mga Chinese. Okay, customer lang daw na nagpa-picture. Kaya sabi ko, okay, customer pero may seating arrangement at nakaharap. Hindi po tanga ang taong bayan. This is my question now. Actually, itong picture na ipapakita natin. Okay, at ang sabi nila dito, that was 2020. Kaya nga ang question natin, ni isa sa kanila walang mask. This picture below, Exhibit 1, 2, 3, 4, 5, okay? Sa ilalim, June 22. Okay? The same personalities. Si Bangag, si Sandy, Daza, at si Rainier Chu. Kita nyo, mga hitad? Okay? Ayan. Question. So, meaning, kung papaniwala, hindi natin papaniwalaan, kung sasakyan natin ang narrative ng bangag na gobyerno, itong si Rainier Chu, na sinasabi nila, itong mga Chinese na dumaan, na itsasabi na kumain lang, na nagpa-picture lang sa kanila, bakit dito sa picture na to sa baba, bakit kasama ni Bangag? Itong Pogo, itong Pogo personality. Diba? Huli na naman ang mga buwakan ng ina. Hindi nila nabura. Paano ko to nalaman? Itong picture na to, wala pong puting ahas na nagbigay sa akin. Thank you kay Cathy Binag. Okay? Kasi magkatuwang kaming dalawa sa pagre-research. Okay? Una kasi tinanong ko sa kanya, sis, alam mo ba tong restaurant na to? Kasi gusto naming malaman yung restaurant. Hanap kami ng hashtags, hanap kami sa Instagram, sa Twitter, lahat. Okay, so ginoogle search namin, lumabas itong picture na to sa baba. Okay? Actually, ang picture na to, sinend sa akin ni Cathy, sis, tignan mo yan. Nandyan din yung Rainier Chu. Okay, dahil hindi ko naman kilala si Rainier Chu, hindi ko naman siya talaga kilala, so binusisi natin ng bonggang-bongga. Kasi yung unang picture, syempre ibang angulo and everything, binusisi natin kaya dapat kahapon ko pa ilabas yun. Kaya lang, minake sure ko na may isang taong kakilala talaga si Rainier Chu. So, ang dami kong mga personalities na minessage. Paki-confirm nga bago natin to ilabas. Alam mo, kung si Abalos
ay ang kanyang forensic ability about tenga, ako naman, buhok. Okay, pansinin niyo to sa Rainier Chu. Dito tayo magkakatalo. Ay, tingnan mo yung buhok na Rainier Chu, kita mo. Kita niyo, tumatayo. Nakatayo. Okay, nakita niyo yung buhok niya? Okay. Isa ba yan? Saan ba to? Ito. Kita niyo yung buhok, nakatayo O, tignan mo dyan sa kabila. Pasensya na kayo. Kita niyo yung buhok, nakatayo. Pero mamaya makita ninyo. So, kung babasihan natin yung analysis, okay? Tignan mo dito. Dito si Rainier 2, nakatayo din yung buhok. Nakita nyo? Kaya inaruhan ko yan. Nakita nyo? May arrow. Nakatayo din yung buhok at kamukha niya. Ano pong signalis nito? Siyempre, pwede tayo mag-iba-iba ng hairstyle. So, sa makatuwid, kung pagbabasihan natin, based on our analysis, yung picture na ito, halos the same haircut. So, hindi 2020 ang picture na nasa taas na pang-debunk o pagsinungaling ng mga kaibigan ni Bangag. Mga buha ka ng ilan yung mga sinungaling. Thank you, Cathy, dahil kasama ka sa research. dapat talaga nagtatrabaho tayo sa mga yung mga hinuhuli at yung mga sindikato. Ayan po. So, ibig sabihin, sa makatuwid, kung nagsasabi lang ng katotohanan ng mga buha ka ng ina, tsaka itong picture na to, hindi ito kasagsagan ng pandemic. Kasi nga, ni isa sa kanila walang mask at hindi allowed nung time na yan na lumabas. Okay, na kumain. Sarado pa nga yung mga restaurant nun. Remember? Naapektuhan nga yung mga business. Kaya nga boom yung mga business na delivery order. 'Di ba? Okay. Teka lang. Meron tayong gugurgurin. Okay. Saan na yun? Teka. Okay. Patay kang bata ngayon. That's my satisfaction. Ay, gurgur you. Okay. So mga kapalangga, ito na. Alright. So, meaning, itong picture na to sa taas, hindi ito 2020 kasi nga sarado mga restaurant nun. Lahat nakamas. So, tama yung aking informante, mga kababayan, itong picture na to sometime, okay? Kasi itong picture na sa baba, nanalo na si Bangag. By the way, ito naman nalo na si Bangag sa picture na ito kasi June na to eh. So ito, sabi ng ating informante, this is during campaign period ng 2022. So ito, June 2022, nanalo na sila. So itong nasa taas, since pareho sila ng haircut, ang buhok, mga palangga, okay? Mabilis tumubo, lalo na pag lalaki, di ba? Ang bilis ng tumubo. Ang babae, ako pwede nyo pang kasi haircut ko, the same haircut ever since the world began. Okay. So sa makatuwid, mga palangga, sinungaling ang mga Bangag. Bakit kasama si Rainier 2? Sabi ko nga, kung sila ay nagpa-picture lang randomly doon, which is yun ang alibay, yun ang kasinungalingan ng Bangag na gobyernong ito. So ano ba ang kahalagahan ng picture na ito sa usapan dyan sa Quad o Huwad Committee? Diba, naghahanap sila ng mga sangkatauhan ng mga tao, lang may mga dokumentong nakita nila, katulad na lamang yung dating SOCMED assistant ni Harry Roque, diba, na nandoon sa Congress and Senate, diba? Kasi nakakita ng dokumento. Actually, hindi nga nakitaan yung SOCMED personality or assistant ni Harry Roque ng mga pictures kasama ng mga POGO operators. Pero pilit nila dinidikit. Ganon din ang pagdikit nila dito o pagdikit o pagpiga o paano ba? Pag-connect dito kay Harry Roque. Okay? So, doon sa hearing na yun, actually napanood ko yung mahabang hearing nila, pero hindi ko naman, yung iba, wala namang kwenta, di ba? Dahil ang mga witnesses nila ay mga speaker, mga resource person nila ay mga takas o natakas dinukot galing sa presuhan. So ngayon mga palangga, ano ang kahalagahan ng exhibit na ito kung matino ang ating gobyerno, ang ating Congress at Senate? Malinaw, sa exhibit A and B, sa unang picture, nakasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang mga POGO operators na nagbigay sa kanila, ayon sa ating source,
ng 750 million. Ngayon, pagdating dito sa baba, June, kasama pa rin ni Bangag Jr., wala na si Satanas dito, wala siya sa picture, hindi ko makita. Kasama ni Presidenteng Bangag ninyo, ang Pogo operator na pinapangalanan sa Senado and Congress. Nanonood naman kayo, Rainier Chu, di ba? Mr. Wu, kahapon pinangalanan. So, gaano kahalaga ito? Kung matino ang mga putang inang yan, ipapatawag nila at pagpapaliwanagin si Lisa Tanas. Bakit itong mga picture na ito, kasama nyo ang mga personalidad na ito, dapat i-cross-exam nila, katulad sa pagko-cross-exam nila sa kanilang mga speaker. Pero bakit nila hindi ipinapatawag? Kasi ang mga kongresista at ang mga senador ay bayad na ang kanilang kaluluwang itim. Umpisa natin kay Ontiveros na anti-Marcos. Ikaw, Ontiveros, anti-Marcos ka. Pagkakataon mo na sana na magpakitang gilas, but not anymore. Kasi ang iyong kapatid at ang iyong brother-in-law ay appointed na ng bangag na presidente. Kaya ano ba ang pakialam mo sa justice or sa truthfulness or sa tamang alignment ng iyong laban? 'Di ba? Wala na. Ibig sabihin, mga dilawan o mga pinklawan na sumuporta sa kanila, hindi kayo ang priority ni virus at ng iba pang mga kongresista at mga senado. They are for their vested interest. Dahil pinaupo ang kanyang dalawang kamag-anak, hindi na siya magsasalita kahit nakikita niya na harap-harapan sa litratong ito na pwede nilang pagkakataon na i-interpolate nila at i-cross-exam. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi nasungal-ngalan na ang mga bunganga ng mga buwakan ng inang kasalut-salutan at kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba ito material o relevant issue na ang mga Pogo operators? Actually, wala namang problema sa kanila sa picture na ito kasi legal sila noon eh. Legal. 'Di ba sila Cassandra Ong, 'di ba? Siya ay, sinabi niya doon sa hearing kahapon na siya nga ay part ng Whirlwind. Kumbaga, isa sa mga stakeholders ng Whirlwind at sila ay, ang negosyo nila ay real estate. Nagpapaupa sa Pogo operators, which is yung kanyang ninong na si Mr. Wu na kasama sa picture na yon. Okay? So ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw pansinin ng inyong Kongreso at mababang kapulungan at Senado ang kahalagahan ng exhibit ni Maharlika. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na totoo ang sinasabi ng impormante ko na si Lisa Tanas, Araneta Marcos at si Bangag Jr. ang hari at reyna ng Pogo. Kaya yung kawalang hiyaan nila ngayon, dyan sa Senado at Congress, ang panggigipit sa mga Duterte o sa iba pang mga personalidad para i-connect sa Pogo, yung mga yun na, walang picture eh. Walang picture sa Pogo operators. Pero ito, ayaw nilang pick upin, ayaw nilang pag-usapan. Magkano ang kaluluwa ninyong itim? Lalo na itong matandang abante na parang galing sa takas ng kulungan ng mga tsura nila. Itong si Padua ba yon, yung dating rebelde na naging Alex Bongkayo Brigade kayo, tapos naging nakaupo dyan sa Senado, katulad din Francis Castro na convicted child abuse. Mga kababayan, isinasalarawan ko na nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. No wonder, pinagtatakpan nila ang pang-aabuso na ginagawa sa kapwa ninyo Pilipino dyan sa Davao at ang iba sa kanila nga, o karamihan sa kanila, ay KOJC members. Harap-harapan na sinabi ni Bangag Jr. ang kasinungalingan, ang katagang kasinungalingan na ang mga pulis na pinadala niya para bangbangin o saktan ang KOJC members o family ay wala daw armas, wala daw dahas, wala daw tear gas. Kaya sabi ko, kung naniniwala ka kay Bangag, sa kabila ng overwhelming information,
all over social media and media. May ibang media naman na nag-uulat, pero ibang media ay pinagtatakpan nila. Something wrong with your head, with your heart. Ibig sabihin, nasakop ka na ng bangag. At yun ba ang gusto mong ituro sa iyong mga anak na magpumikit? At magmukhang tanga o mukhang bobo na kung ano ang sasabihin ng bangag na presidente ay gagawin ninyo. Recently, nagsabi si Gibo, okay, ang DND, secretary ninyo, na inaugment o i-improve nila, di ba, ang kanilang i-improve o increase nila ang suporta doon sa PNP, sa KOJC, at magpapadagdag sila ng AFP o ng mga members. Mga kababayan, yung mga matitino na mga general, kayo po ay manindigan. Ang hinahabol yung tao, si Pastor Kibuloy, ay iisa lang. Hindi nyo kailanman trabaho at wala sa batas, sabi nga ni Attorney Torion, napakagaling na abogado, hindi kasama sa warrant of arrest. Ang manirahan, hindi lang basta manirahan, paanda rin ang mga air conditioning, salaulain ang mga facility ng KOJC family. Pilipino sila. Isang tao lang ang hinanap nila, si Pastor Kibuloy. Pero gusto nilang gurgurin o pahirapan ang mga inosente. Gumawa pa sila ng kwento na kesyo meron daw human trafficking doon, yung mag-ina na interview na rin, na pinasinungalingan ang kanilang mga pahayag na kasinungalingan. Paano hindi magmamana ang mga putang inang mga PNP na yan? Sa pagsisinungaling na may bata at may dalawang tao doon na biktima ng human trafficking. Kung hindi nagpapakita si Marcos Jr. ng kanyang pagiging bangag, harap-harapan na po ninyong nakita na sinungaling, polboronic government ang nagpapatakbo sa bayan. Ibig sabihin, mga palangga, kung ano ang trip nila, gagawin nila kahit kayo ay bawian ng buhay. Recently, yung fire truck gusto nilang nakawin o kunin. Well, pag nanakaw yun, bakit mo kukunin ang fire truck? Bakit nila kukunin ang fire truck ng KOJC? Kasama ba sa fire truck? Kasama ba sa kanilang search warrant na kapag nakita nila ang mga magagarang sasakyan or fire truck ay kukunin nila, ay kukonfiscate nila? Kasama ba ng pagtatanggalan nila ng plate numbers? Paglalapastangan na ito sa batas, pagbabalahura na at pagkikitil ng buhay ng may buhay, which is may namatay nga dyan sa KOJC at may mga nasaktan. Kung hindi maninindigan yung mga matitinong general, matitinong polis, at hindi manindigan ang ating mga kababayan, then wag na po kayong umasa na magbabago pa ang Pilipinas. Kasi kung inaalaw ninyong pamunuan kayo ng mga hangul-hangul o mga addictus benedictus or sugapa sa white powdery substance, then kawawa naman ang inyong kinabukasan, mga kababayan. Kawawa talaga ang Pilipinas. Imagine ninyo, nagmumukhang tanga at bangag na ang mga pulis. Bubuksan mo ang manhole. Sino ang magsusurvive doon? Manhole? Putang ina. Bubuksan ng manhole, meron pa doon sa bubong, may nalaglag na pulis. Anuhin mo yung bubong. Anong kabangagan yan? Anong kabangagan yan? Gaganunin mo yung bubong. Akala ko ba, sabi ng baka ng inang terorista, ay based on the radar, meron ng heartbeat na na-detect. Ano yung heartbeat? Binungkal nila, sinira nila yung propriedad ng mga private people, ng katedral, ng eskwelahan. Namangha sila kasi. Namangha sila, nainggit ang mga bangag. Si Liza Tanas na mayroong pastor na ginagawa ng kwento, kinukutsa na ganito, na ganyan, na nakapag-create
ng mala Garden of Eden na lugar at nakapag-create ng eskwelahan, nakapag-create ng katedral na nagiging sanctuary o place of worship na peaceful place ng mga members, di ba? Hindi nila maubos maisip kasi itong putang ng gobyernong bangag, yung 1 billion a month for flood control. May nakita ba kayong flood control? Ano nakita nyo? Lagpas tao na baha, namatay ang pamilya nyo, nabasa lahat ang gamit ninyo, di ba? Pero kinainggitan ang isang pastor, whether you like him or not, kahit ayaw nyo sa kanya lang relihiyon, tangina. Hindi pwedeng ayaw nyo sa tingin nyo dahil nasira na siya ng media, ay kailangan sumunod kami sa inyo. Kailangan ang majority dahil sinabi ni Bangag o sinabi ni Torre o sinabi nila na ang KOJC ay ganito, kulto, ganyan-ganyan. Meron bang kulto na nakapagpatayo, nakakapag-graduate ng mga magagaling na abogado? Meron bang kulto na nakapagpaaral ng mga magagaling na estudyante? At ang karamihan dito sa kanila ay na-meet ko dito sa Amerika noong July 2021. Meron bang kulto? Ang kulto, mga palangga, pumapatay, gumugurgur. Ang kulto, okay, yan walang Diyos. Okay? Ang kulto, yung nasa Malacanang, actually they're not kulto. They are kultong bangag o mafia o sindikato. Ano ang nakikita nyong maganda na ginawa ni Bangag Jr.? Tanungin ko kayo. If you compare na sinasabi nyo na si Kibuloy ay ganito, ganyan. Ano if you compare dito kay Marcos Jr.? Sa trillion budget, 5.7 trillion I believe yung budget for 2024. Ayun, matatapos na. 5.7. Correct me if I'm wrong. Ano ang nakita nyong pinatayo ng bangag na gobyerno? Bilis, mag-comment yung mga troll. Okay? Mag-comment kayo. Ano ang pinatayo? Ilang mga scholars ang pinaaral? May in-announce ba silang scholars? Anong ginawa nila? Ano ang nakikita nyo lagi sa media? Party in Malacanang. Travel ni Kuting. Pinagyabang sa kanyang state of nothing achieved. Oh, mga kababayan, sabi niya, meron tayong 5,500 flood control. After 2 days, boom, bumaha. Ngayong araw ay matitigil na ang operasyon ng Pogo. Kinabukasan, papalitan lang ng pangalan. So you compare. Ano, i-compare nyo? Yung sinasabi nilang kulto na namumuhay ng maayos, na nakapagpagawa ng mga buildings, na mga structures para sa kanilang miyembro. Actually, mas matutuwa ka pa nga sa kanila. Kaya nga sabi ko nga nung na-meet ko sila, sabi ko gusto kong sumimba sa kanila. Gusto kong, sabi ko, if I have the brain like Pastor Kibuloy na kapag-create ng ganon, di ba? Tayong mga Katoliko, mag-usap nga tayo, kasi ako Katoliko ako eh. Okay? Tayong mga Katoliko, hindi ko naman nila lahat. Wala tayong pagkakaisa. May pagkakaisa ba tayong mga Katoliko? Wala. Kung ikukumpara ko yung sarili ko when I go to church, if I compare to KOJC, sila bayanihan. Sama-sama sila. Tayong mga Katoliko, yung mga buwaka ng inang, mga naka-Hermes, yung mga buwaka ng inang, mga Katoliko sa Kongreso at Senado. Di ba pag nagsisimba kayo, anong ginagawa ninyo? Patalbog ng mga material na bagay na hindi naman ninyo pinaghirapan, galing sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Yan, ang mga Katoliko, hindi ko naman sinabing lahat, palangga, may mababait. Ano ang naidudulot? Di ba wala tayong pagkakaisa? Kanya-kanyang siraan. Hindi ako nagsisimba for 8 years na yata. Bumupunta lang ako simbahan, pero you know what I mean? Dahil wala tayong pagkakaisa. So, mabuti patawagin mo na lang ako ng kulto. Diba? Ano man ang judgment ninyo kung sila ay may pagkakaisa. Dito sa Amerika, may pagkakaisa sila. Nakikita ko. Diyan sa Pilipinas, nakikita ko. And
And you have to respect that. Kailangan yan irespeto ng bangag na gobyerno ang kanilang, meron tayong batas niyan na wag yurakan, na walang batas dapat na isusulat. Okay? Na makakapagpigil sa iyong faithful religious belief o malayang pagdasal o malayang mamili ng iyong faith, di ba?